Matapos mailibing ng buhay ng mahigit 2 araw, himalang nasagip ang isang batang babae mula sa landslide sa Maco, Davao de Oro. Muli tuloy na buhay ang pag-asang may iba pang survivor na makikita. At live mula sa Mawab, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang paghahanap sa mga nawawala? Julius, tama ka, no? Dapat tinigil na talaga kahapon or kagabi yung search and rescue operations sa malawakang landslide na nangyari nga sa Barangay Masara sa bayan ng Maco dito sa probinsya ng Davao de Oro. Pero isang hindi inaasahang pagkakataon ang milagrong nahukay at nakita ng mga rescue personnel. Dali-daling kumilos ang rescuer na ito pabalik sa kanilang medical area sa ground zero ng landslide sa Maco, Davao de Oro. Sa kanyang mga bisig, buhat-buhat niya ang isang babae na balot ng putik at alikabok. Ang 3 taong gulang na bata, buhay na nakuha ng mga rescuer matapos matrap ng 2 araw sa guho. Natagpuan nilang paslit na nasa ilalim daw ng mga nagpatong-patong na yero. Ang tatay ng bata, hindi raw tumigil sa pagdarasal sa pag-asang makikita pa ng buhay ang kanyang pamilya. Pasalamat ako sa Diyos na ating Panginoon na Allah na binigyan pa ng pagkakataon ng anak ko na buhay pa. Sana yung asawa ko at saka yung dalaga ko makita yun, buhay pa rin. Agad din nila sa ospital ang bata para matiyak na wala siyang malubhang iniinda. Chinek ng doktor yung mga vital signs. Sa awa ng Panginoon, maganda lahat ang resulta. Pero may nakita lang na medyo nagputlod ba yan, yung stomach niya. Dahil sa nailigtas na bata, muling nabuhayan ng mga rescuer. Doble kayod tuloy sila ngayon sa pag-uukay. Sa pag-asang may iba pang mga nakaligtas. Sa inisyal na plano ng mga otoridad, natapos na dapat kagabi ang search and rescue operations o 48 oras na paghahanap sa mga survivors mula na mangyari ang landslide. Pero dahil sa nakitang buhay na bata, in-extend ito ng panibagong 48 hours o hanggang Sabado ng gabi. Kasabay niyan, ilang beses ding nagpabalik-balik ang mga truck ng militar sa Incident Command Post. Maingat nilang binababa ang mga body bag na naglalaman ng mga panibagong nasawing nahukay mula sa landslide. Sa pinakauling tala ng mga otoridad, umakyat na sa 15 patay, 31 sugatan at mahigit 100 pa ang nawawala. Sa gitna ng paghahanap sa mga survivors, umapela naman ng Office of Civil Defense sa mga residente at dayo. May mga ulat daw kasi may mga bumabalik sa ground zero para maghanap ng ginto sa kalapit na ilog. Kasunod ng landslide, inanunsyo naman ng lokal na pamahalaan na hindi na pababalikin pa sa lugar ang mga nakaligtas na residente. The PLGU is certain that nobody gets to reside there back. Lalo na dyan sa Zone 1. Nahihirapan lang talaga ang local government of Maco maghanap ng relocation site na nakapasa sa MGB. Bagamat nakafocus pa ngayon sa search, rescue and retrieval operations, pati na sa paghahanap ng relocation site, siniguro ng mga otoridad na paiimbestiga ng insidente para mapanagot ang mga nagpabaya sa lugar. We need to have consultation with the MGB. We have to engage the MGB, the DNR, because we need them in our legislation. Sila naman magsicertify ganito, ganito, ganito. Julius, nilinaw ngayon ng Office of Civil Defense na walang mga residenteng bumabalik sa ground zero para maghanap ng ginto. Totoo raw na may mga ilang residente o individual na nagpapaning o naghanap ng ginto sa ilog pero wala raw itong kinalaman sa nangyaring landslide. Samantala, dito nga sa mga eskwelahan, naglalagay na rin ng mga modular tent dahil ang ilang mga residente nagre-request na rin ng privacy. Lalo't posibleng matagalan pa sila dito sa pananatili nga sa mga inilikas na lugar. At sa ngayon, nag-anunsyo na rin ng provincial government na hanggang 2 lamang posibleng tumagal mga residente o manilikas dito nga sa mga paaralan para daw hindi naman din mahinto yung operasyon
ng mga eskwelahan habang naghahanap na nga ng malilipatan or pansamantalang matitirhan ang mga apektadong residente doon sa mga areas kung saan malapit sa kanilang mga barangay. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.